Noong isang hapon nga na nagka-brownout dito sa aming lugar ay nanood na lang ako ng sine at ang pinanood ko nga ay ang pelikulang Gumbursa. Dahil sa ito ay ang pelikulang nagnanalo ng maraming parangal sa Metro Manila Film Festival, ito ang The Best Picture, ay dapat lamang na mapanood natin para ito ay true events na nangyari sa ating history. Para na naman mabuhay natin muli, mapukaw ang ating mga damdamin sa pagiging nasyonalismo na nakalimutan na, lalo na ng ating mga kabataan. For the past 6 years, nagkaroon tayo ng takot, parang walang freedom. Kaya nagkaroon ng ibang sitwasyon, nakalimutan na tuloy ang pagiging nasyonalismo natin ngayon na kailangan dahil nga dyan sa West Philippine Sea na inaagaw ng bansang China. Hati ang mga Pilipino na ipagtanggol ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Yung iba pa nga ay kampi sa China. Parang gusto nila ay ibigay na lang yung ating teritoryo dyan. Pabayaan na lang. Ganun ang gusto. Pabayaan na lang na sa China na lang yan. Samantalang napakaraming pakinabang dyan. Mga isda at sa ilalim pala ng karagatan na yan ay maraming nakadeposit na oil na kung ating makukuha ay may hambing daw tayo sa Saudi Arabia. Yan. Na ang pangunahing produkto ay langis. Kaya siguro alam ng China ito, kaya kanilang inaagaw. Para magkaroon ng awareness naman ng ating damdaming pagka-nasyonalismo, ay dapat itong mga pelikula nito katulad ng Gumbursa ay ating panoorin. At diyan ko nalaman na si Rizal pala ay naka-witness ng paggarote kina Father Burgos, Zamora at saka si Father. Actually, yung pelikula dyan, yan ay pinapakita ang power struggle dyan sa loob ng religion na Roman Catholic religion. Power struggle. Kasi doon daw sa Bacoor, Cavite at saka sa Diocese of Antipolo ay pinamumunuan ng mga Pilipino, pero iyan ang mayaman na mga diocese na mga simbahan dahil maraming nagsisimba. So sa makatawid, maraming pera doon. Maraming pera. Kaya inagaw ng mga Recoletos. Ang Recoletos ay isang samahan ng mga pare na ito ay ayon sa istorya, mga Spaniard sila na ipinanganak talaga sa Spain. Diyan sa pelikula kasi walang binabanggit yung Peninsulares, Insulares. Yung mga Peninsulares, yan ay mga Spaniards na ipinanganak sa Pilipinas. At ang Insulares, yun ang mga Spaniard na pinanganak sa Spain. At nandito sila ngayon sa Pilipinas noong panahon na yun. Ay parang ang mga Peninsulares ay parang second citizen lang. Mababang uri ng Spaniard. So walang, kumbaga sa yung discrimination. may discrimination. Lalo pa pag Indio, yung mga Pilipino, slave yun. Slave ang turing doon. Talagang discriminated talaga. So nag-away-away ang kapwa mga Spaniard na mga pare. At si Father Burgos nga, matalino, may doctorate degree, professor. Estudyante niya si Felipe Buit Camino at saka si Pasiano Mercado. Si Pasiano Mercado ay matandang kapatid ni Rizal. Actually, si Rizal, hindi talaga Rizal ang pangalan dyan, kundi Mercado.
Jose Mercado. Si Pasiano lang ang nag-invento na apelyidong Rizal para iiwas gusto kasi ni Pasiano ipa-abroad na si Rizal para iiwas sa kalaguluhan kasi mainit ng pamilya Mercado dahil kay Pasiano nga na parang aktivista para makalusot sa immigration kung Mercado ang gagamitin baka maban nag-invento na lang na racial comes from the word racial palayan rice field racial Spanish word pero rice field sa English so ginawang Rizal makalusot sa immigration 17 years old siya noong araw ang guardian niya si Mercado si Pasiano kuya niya. So balik tayo sa istoryang Gumbursa yun nga si Father Burgos siya ang pinakabata siya ang nagpetition tungkol sa equality ng mga dito sa Pilipinas equality yun nga yung nagalit yung mga Recoletos napakagalingan niyang nagsulat nito sino kaya ang nakapirma lang kasi Los Filipinos Anonymous Los Filipinos hinala na nila si Father Burgos dahil yan lang ang pinakapatalino magaling ang pagkasulatan niya siya lang ang may kapasidad na magsulat nito ayan at doon na nagsimula yung hanggang sa madaling salita pinutulan niya sila ng ulo tatlo nadamay lamang si Padre Zamora at saka si Father Gomez nadamay lamang sa dahil nga doon sa mga pagpipetisyon ni Father Burgos ito naman sina Pasiano at saka si Felipe Bencamino ay nagtayo sila ng youth movement na humihingi ng reforma ng paggogobyerno sa Pilipinas. Actually, nung panahon nung panahon ng Spanish colonialism sa Pilipinas, ang pinaka-powerful kasi ng mga ay hindi yung mga mayor, hindi yung mga gobernador. Ang pinaka-powerful ay yung religious organization. Kasi ayon sa aking mga kuhang kaalaman, hindi na sa eskwelahan dahil hindi naman ito dinidiscuss sa eskwela. Nakatapos na ako ng lahat ng subject Rizal. Wala nakasulat ang aming libro. Sinulat ni Gregorio Saide sa Rizal hanggang high school. Walang iniistoryang ang Pilipinas 7,100 ay idinonet ni Ferdinand Magellan kay King Philip of Spain dahil siya ang nag-finance ng kanyang voyage. So, ang ginawa naman ni King Philip, divide sa 5 parte ang Pilipinas at ipinimigay naman sa religious organization at sa kanyang isang pinsan na si Anacleto Madrigal de Acopiado. So, ang karamihan ng kalupaan sa Luzon, yun ay binigay sa mga Recoletos. Ang alam ko sa Visayas, binigay naman sa mga Dominican. At saka yung iba sa Agustinian at saka sa Franciscan Order. Ayan. Kaya ang tawag ni Rizal dyan, mga big corporation So sila lahat ang may-ari ng lupa. Natural silang makapangyarihan. Nung araw, maraming bakanting lupa. Isa kang mamamayang pumunta ka dyan, nakita mo ang lupa. Pag sinaka mo, sa'yo yun. Pero pag may mga produkto ka na, darating na ang kolektor ng simbahan. Sisingilin ka na ng rent. Yan ang nakasulat sa ni Rizal Sinisingil na ng rent, hindi tax. Walang nasisingil na tax. Kaya nga may nakadiskusyon ako Sabi,
lugi nga ang gobyerno ng Spain eh. Almost 400 sinakop, wala na lang silang napakinabangan. In fact, nagkawawa ang mga Spanish taxpayer dahil lahat taon-taon daw nagbabudget ang hari para i-improve ang Pilipinas, paggawa ng mga kalye, kung ano-anong mga plaza, paggawa. Yun gastos ng taxpayer yon. Wala namang perang pumapasok. Natural, wala nang pera dahil ang pera napupunta sa mga religious organization at itong mga lahat dahil Catholic, ang pera nila nire-remit nila doon sa Vatican. So, ang nakikinabang Vatican, Rome, hindi Spain. Pero may pakinabang din ang Spain dahil sa galleon trade. Sabi ko, yan ang sagot ko. Anong ginawa ng galleon trade? Di ba? Dahil sa galleon trade, yumaman din. Nag-ano rin yan ng pera doon sa Spain. Dahil ang mga produkto Pilipinas, katulad ng tabako, lahat-lahat ng mga ganyan, dinadala doon sa Spain. Ayun. Natural, makapangyarihan ang mga pari. Maski doon sa nobela ni Rizal na No Limit ang Hiling, makapangyarihan. Kanila lahat ang kalupaan eh. Kaya ako naman ito nakita, lahat daw ng lupa sa Quezon City, kopyado estates daw yan eh. Kasi mayroong organization dyan na tumutulong sa mga pinapaalis na mga squatter nung araw. Doon pa ako sa Quezon City, maraming squatter. Pag pinapaalis sila, dinidemolish ng government. May isang organization na tumutulong para ang concession. Hindi naman sa gobyerno yan eh. Kay Don Acopiado yan eh. kaya yung siguro, kaya maraming subdivision dyan. Yan yung mga year ni Don Anacleto de Madrigal Acopiado. Ayan. Sa kay Don Madrigal Acopiado yan eh. Walang karapatan ang Quezon City government para paalisin yung mga squatter. Yan ang contention ng organization. In fact, nung panahon daw ni Quezon, si Quezon ay nakipag-usap sa mga heirs of Acopiado para isettle, para dahil lahat ng mga government offices pagtatayuan ay sa lupain ng mga heirs ng Acopiado. Ang sabi ni Quezon, o sige, inyo nga itong lupa, bayaran nyo ang taxes magsimula pa noon. Babayaran nyo yan. Hindi naman nila nabayaran dahil natural, wala namang noong panahon na yun. Lupa sa'yo ngayon, kung hindi ka nagtrabaho, hindi ka wala ka naman, in fact, malulugi ka pa dahil magbayad ka lang magbabayad ng tax, wala ka namang nagagarat. Pero sa panahon ngayon, iba ng klase, iba na ngayon. So, ganun yun. Kaya, walang nagawa ang mga heirs ng Acopiado kung akupahan ni Quezon yung gawin niya yung Quezon Memorial Circle, lalagyan niya ng UP dyan, lalagyan niya ng mga opisina ng gobyerno dyan. Yun ang narinig ko sa mga contention ng mga paghihiring-hiring dyan tungkol sa mga demolition sa squatter. Nakakuha tuloy ako ng kaalaman. Dahil sa pagkamartir ni na Gomez, Burgos at Zamora, ay nagising ang pagka-nasyonalismo ng kabataan na katulad ni Pasiano Mercado o Rizal at ni Felipe Buencamino at marami pang iba, ay hanggang sa dumating ang panahon ni Bonifacio, ay nagkaroon ng revolusyon. Maraming mga bayani ang nagbuwis ng kanilang buhay para makamit natin ang ating kalayaan ngayong tinatamasa. At bilang Pilipino, kung may magtangkang mag-angkin o mangagaw ng ating teritoryo, ay dapat ay nakahanda rin tayong mamatay para sa kinabukasan ng ating saling lahi.